Mabuti na raw ang kondisyon ng nurse na nagpositibo sa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Nagnegatibo naman sa sakit ang ilang direktang nakasalamuhan ng nurse. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, pansamantalang pinawi ng DOH ang pangamba ng ilan na baka kumalat ang sakit na MERS-CoV sa Pilipinas. Ito ay matapos sabihin nila na nagnegatibo sa sakit na ito ang mga taong minomonitor at binabantayan nila nito mga nakarang araw. At paglilinaw nila, Jessica, isa pa lang ang kumpirmado ng sakit na MERS sa Pilipinas at ito nga ang Pinay nurse na dumating sa NAIA nitong February 1. Gumagaling na ang Pinay nurse na may MERS na nakakonfine sa RITM. Kahit masela na ang kondisyon dahil buntis, stable na raw ang kalagayan niya ayon sa Department of Health. She's not showing any signs of distress. We referred the case as well to OB to monitor as well and to take care of her pregnancy. Ibinalita rin ng DOH, walang MERS ang tatlong iba pang minomonitor nila na nakasalamuha ng Pinay nurse. We only have one MERS-CoV, yung nurse natin. Ang unang pasyente na nasa RITM, pneumonia ang sakit. Ang ikalawa na staff ng Evangelista Medical Specialty Hospital sa San Pedro, Laguna, nagnegatibo na rin sa MERS-CoV. Gayon na rin ang ikatlong pasyente, ang isang babaeng pasahero ng Saudia Airlines Flight 860, nagnegatibo na rin sa unang pagsusuri. We need to do another test. Sabi natin, di ba ganun, pag negative, kino-confirm natin ulit when the patient gets to show some signs and symptoms. Tapos na rin daw ang 14 days na incubation period ng MERS-CoV para sa lahat ng pasahero ng Saudia Airlines Flight 860 na sinakyan ng Pinay nurse. Ang 8 pasaherong na taga Western Visayas at nasa Region 6, negatibo rin sa MERS. Kaya kung meron pang pasaherong hindi na contact tracing at hindi naman nagpakita ng sintomas, malamang daw ay negatibo na rin sila sa virus. Pero patuloy ang panawagan ng gobyerno sa mga OFW mula Middle East. Magkaroon ng MERS-CoV testing at least 2 weeks before they depart for the country. Inutusan na ng DFA ang mga embahada ng Pilipinas sa Middle East na magpatupad ng mga hakbang kontra MERS. Ang OWA, pinag-aaralan naman kung dapat gawing mandatory ang MERS testing sa lahat ng manggagaling ng Middle East. Sa gitna naman ng presko ng DOH tungkol sa MERS-CoV, may nagtanong sa DOH. Kasi may sinasabi na yung Colin 44 dinadivert lang daw dito sa at araw-araw ng DOH na Ayaw ko na lang sagutin niya, parang ang layo naman. Dahil sagutin ko na rin yan. Tulad ni Sir, parang galit na galit siya sa pagkakatanong niya. Hindi tayo kagamit ng ganitong problema. We find it so really amusing as well na naisip pa nila yung ganong anggulo na ginagawa ito para lang ma-divert the attention. I don't think that's fair as well. Jessica, ang tiyak daw, seryosong usapin ang sakit na MERS, kaya ginagawa rin ng gobyerno ang lahat para mapigilan ang pagkalat nito. At katunayan, mandatory sa mga Pilipinong OFW na mapapabilang doon sa repatriation program ng gobyerno na magpa-undergo ng MERS test kapag bago sila bumalik dito sa Pilipinas. At bukas, Jessica, inaasahang malalaman ng DOH kung gaano karaming Pilipino ang nakasama ng Pinay nurse doon sa Saudi, kung saan siya pinaniniwalaan o posibleng nakakuha ng sakit na ito. Jessica? Okay, so JP, yung mga kasama na sumakay nitong Pinay nurse na ito dun sa eroplano na hindi nag-come forward para ma-test, no? Wala nang kaso yon kahit hindi na sila lumantad pa. Kasi tapos na o lagpas na yung incubation period na 14 days. Tama ba yung intindi ko? Tama, Jessica. February 1 sila tinuturing, nag-start yung kanilang incubation period at actually in-extend pa nga raw ng DOH yung kanilang incubation period. Dapat February 15, ginawa nila ito hanggang nitong linggo at sinasabi nila mangilan-ngilan na lang naman daw ito at doon sa mangilan-ngilan na yon, may mga natawagan na rin daw sila at nagsabing wala naman daw silang nararamdaman. Therefore, kapag walang nararamdaman, sinasabi hindi na daw talaga dapat kung i-consider. Pero kung sakasakali daw na sila ay may maramdaman itong mga susunod na araw, agad daw dapat makipag-ugnayan sa kanila dahil hindi patuloy pa rin naman yung mga developments na natutuklasan sa sakit ng MERS-CoV at pwedeng may mga bagong strains daw. Sinasabi ang DOH na baka posibleng hindi lang ito lumabas. Pero syempre ang
sinusunod nila yung 14 days incubation period. Jessica. Final na ba na yung mga kababayan nating nasa Middle East, pag uuwi sila dito sa Pilipinas, kailangan magpa-test for MERS-CoV? Final na ba yon? Directive na ba yon, JP? Ang sigurado lang na dadaan sa automatic na pagsusuri sa MERS ay yung mga OFWs na in distress at tutulungan sa pamamagitan ng repatriation program ng gobyerno na makauwi dito. Pero yung mga uuwi na ating mga kababayang nasa Middle East na on their own, sila ini-encourage lang ng DOH at ng OWA na kusang magpatingin 2 weeks bago sila umuwi dito. Iminumungkahi at pinag-aaralan ng ilan ng DOH at maging ng DFA kung pwede bang gawing mandatory ito, pero sa pagkaka-explain ni Dr. Lindo Lisoy kanina, tila medyo hindi ito praktikal dahil araw-araw daan-daan o libo-libo yung mga kababayan nating umuwi na mga flights galing ng Middle East dito sa NAIA pa lang, at medyo hindi naman do yun ang talagang dapat pagtuunan ng pansin. Mas dapat pagtuunan ng pansin kung paano ito may iwasan, at dapat to matandaan, Jessica, na hindi airborne ang sakit na ito. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.